Hello mga friendship, it's another day again. At dahil busy ako dito sa bahay, ay inabot na nga ako ng tanghali sa mga gawain. At dali-dali nga ako nagluto ng pasta. Kung ano lang yung available dito sa bahay, yun na lang ang pinipare. Kasi walang nabiling ulam ang husband ko. Mamaya na lang dinner bibili. At dahil darating din si Pia, uuwi ngayon dahil tomorrow daw at sa mga susunod na araw ay online class daw sila at hindi pa naman regular yung class, nag-orientation lang, ay uuwi daw muna siya today. At ito nga yung madalas kong lutuin, yung pasta, kapag wala pa akong maluluto na pang-ulam. Bukod sa mabilis, ay favorite pa namin ito. Any kind ng pasta, chicken man, pork or tuna ang lahok niya. Kahit ano pwede at kahit anong style din ng luto mo. Kagaya nito, pagkakulo ng noodles ay wala na siyang gisa-gisa. Binawasan ko lang ng tubig and then nilagyan ko na nung 1 can ng tuna, pepper, konting asin at ang ginamit ko na lang na milk ay yung powder milk. Tapos nilagyan ko rin ng konting cheese dahil mahilig sila sa cheesy and carbonara. At dahil wala akong ibang available dito na panlagay dito na kulay green, ay nilagay ko na lang ay powdered oregano. And then gumawa din ako ng drinks ng iced tea. At ayan, yung tatlong ng tea ay yan, binabad ko sa mainit na tubig. And then ita-transfer ko yan dun sa isang pitchel kasi gagawa ko ng iced tea. Ayan, nilagyan ko lang din yun ng lemon and honey and sugar kung ano yung available sa inyo. At ayan, pagkasalin nga niyang tubig na yan ay nilagyan ko uli ng tubig para ma-extract yung flavor ng tea kasi pwede pa naman yun. And then tinransfer ko uli dyan. Bali 2 lemon ang nagamit ko dyan para mas masarap. Tinansya ko lang yung sugar and then konting honey. Then after haluin ay binalik ko na muna sa ref para lumamig na. At ilalagay ko nga yung ice kapag dumating na yung anak ko para hindi agad matunaw. Palit 3 beses nga pala itong nilagyan ng tubig tong tea para masaig yung kanyang flavor. At more than 30 minutes nga lang ay natapos na ako sa preparation ng pasta at nitong drinks ng iced tea. At ito nga, tanghalian na, maya-maya lang siguro ay darating na yung anak ko. First time niya magbiyahe mag-isa, pauwi dito sa amin. And I'm sure na pagod yun at gutom, kaya niready ko na yung kanyang higaan at yung pagkain para makapag-relax at makakain. Tunay ba yan? At ito nga, dumating na siya. Ayan, mukhang haggard. First time niya magbiyahe mag-isa. Very good. Laptop mo, dala mo? Good job, Bebe P. Almost 1.5 hours nga yung kanyang biyahe. Wala masyadong traffic. At maya-maya nga kasi ay meron siyang online class. At bilin ko nga rin sa kanya ay dalhin niya yung mga marumi niyang damit para dito na lang labahan. At kapag regular na yung klase ay pwede siya magpa-laundry doon once a week. And then pag uuwi siya, pwede rin siya magdala dito ng kanyang mga labahin. At eto nga, after ko magpahinga, ay eto, sinumulan ko ng i-load yung kanyang mga maruming damit. At happy naman ako kapag nagkakameron ako ng time na maasikaso ko sila. Dahil hindi naman lahat ng oras ay nagagawa ko ito. Minsan ay wala akong time sa kanila at busy ako sa ibang bagay. Kaya kapag may pagkakataon ay inaasikaso ko sila talaga. Masaya sa piling ng isang ina na nagagawa niya yung kanyang tungkulin. Hindi porket malalaki na sila ay tapos na ang ating responsibility sa kanila. Hanggat kaya natin ay gawin natin. Pero syempre, kailangan maging responsible din sila. Bibigyan din natin sila ng kanilang duties and responsibilities. Nandito lang tayo para mag-assist at sumuporta sa kanila. Umunawa at magmahal sa kanila. And that's all. Thank you mga friendship for watching. Bye-bye!